شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gapangani ko guna sulod ko kaka sa anong to ba si Yakur Mausal basa Tagalog asal mambu kasabutan ng mga wata siya serta na naka live to no. Okay. Alhamdulillah tayo nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa oras na binigay sa atin no sa unang gabi o araw ng Ramadan. At una sa lahat no, matapos nating pasalamatan, purihin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at bigyan ng pagpupugay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Extended po yung aming pasasalamat sa organizers o sa pamilya po no ng nakaisip at nagpasimuno po sa ganitong uri ng pagtitipon. At walang duda ito ay kabilang sa mga sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapaalala, ang tazkir sa bawat isa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam. Gayon din ako ay humihingi ng paumanhin. Inuunahan ko na no dahil yung mga katabi ko dito sa harapan no ay aking mga kuya, hindi maliban sa edad, pero kami lang din, hindi na masyadong malayo yung aming mga edad. Pero sa ilmo, sila ay talagang malayo, no? Kumbaga sila yung aming mga kaka, no? Sa kaalaman. So, tulad ng sabi ni Sheikh Mershad, kung kami ay, kumbaga, may na-miss, o hindi nabanggit, o hindi na ipaliwanag ng maayos, alhamdulillah, dito sila para suportahan kami, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang binigay po na topic sa akin, no? Dahil sa, tulad ng sabi na Sheikh, ay pinapahalaga natin ng oras no at marami pa ang kumbaga magsasalita at magbibigay sa atin ng magandang sharing inshallah subhanahu wa ta'ala. Ako po ay binigyan ng topic no na napakasimpleng topic ngunit muhim, importante sa ating lahat. Ito yung siguro sa basa natin sa lengguwahe na naiintindihan natin, ito yung tips no para maging mas productive daw ang buwan ng Ramadan para sa atin. Okay, sa mga bata, sa matatanda, no, sa lahat na nandito, ano nga ba yung mga tips o payo na pwede natin makuha sa aral ng Islam patungkol sa paano mas maging produktibo, kapakipakinabang o ang ating mga araw at gabi, no, sa buwan ng Ramadan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito ay walang definite number. Ibig sabihin pwedeng dagdagan, pwedeng sumobra. Pero ito ay ating pagsisikap no na ma-compile no o maipon yung alam natin na pwedeng maging tips no para mas maging produktibo kapag pakinabang, kumbaga mas madami tayong magawang magandang bagay sa buwan ng Ramadan. Bagong lahat, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa kanyang mga gawain bago pa sumapit ang buwan ng Ramadan ay pinapaalahanan niya na ang kanyang mga sahaba no naparating na ang buwan ng Ramadan. Sayatikum Ramadan no darating sa inyong buwan ng Ramadan. At kadugtong nito ay binabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung mga fadail, yung mga kagandahan sa buwan ng Ramadan. Katulad na dyan, no? Kung mapapansin nyo, every before Ramadan, meron tinatawag na istiqbal Ramadan. No? Yung pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Para nang sa ganun ay mapukaw no yung ating pagnanasa o excitement sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Ito ay may malaking pagkakaiba in comparison doon sa mga sunan na pag-aayuno. Dahil yung pag-aayuno po sa buwan ng Ramadan ay wajib, fardo. Ito pa ay obligado sa mga Muslim. Merong ta'arif o definition kung kanino siya na obligado. Pero ang kanyang general ruling para sa ating mga Muslim na mananampalataya na merong kakayanan mag-ayuno ay wajib po sa atin. At hindi po ito katulad ng ibang uri ng pag-aayuno, katulad ng halimbawa ng Mondays at ng Thursdays, o di kaya iba pang uri ng pag-ayuno maliban sa buwan ng Ramadan. Napaka-special po ng buwan ng Ramadan dahil ang pag-aayuno po dito ay fardu, wajib.
Kabilang sa mga fadail, no, na binabanggit, no, sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba nang sa ganun sila ay mag-look forward, no, o maging excited sila sa parating na araw ng buwan ng Ramadan, ay yung binanggit ng ating Sheikh, no, na man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Napakalinaw at ipaulit-ulit na po sinasabi sa atin na kung sino nga man sa atin ang itayo o magsambayang, no, sa buwan ng Ramadan, iman wa ihtisaban. Ibig sabihin iman na may tamang pananampalataya, wa ihtisaban, at merong pagnanasa na makamtan niya ang gantimpala sa kanyang ginawa sa buwan ng Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ay papatawarin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga nauna sa kanyang mga kasalanan. So napakagandang opportunity, pagkakataon sa ating lahat. Kabilang sa binabanggit ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung hadith na masyhur na sikat sa ating lahat, yung tuftahu abwabul jannah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghulikat abwabun nar wa sufidatis asyayatin, o kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa malapit na kahulugan, ito yung pagbukas ng mga pintuan ng Jannatul Firdaus, ng paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagkandado o pagsarado ng mga pintuan ng impyerno. At sa panahon na ito, sa buwan ng Ramadan, sa gabing ito, ay sufatitis shayatin, ang mga shayatin ay nakalak o sila ay nakaposas. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay ang pintuan ng pagpapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bukas para sa atin. Mas gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay makapunta sa paraiso kaysa sa tayo ay mapunta sa impyerno. At tinutulungan niya tayo, no, na makagawa ng mabubuting gawain at mapaikli o mabawasan yung ating mga ginagawang kasalanan. Kaya nga sabi nga nila, kapag gumawa ka ng kasalanan sa buwan ng Ramadan, medyo nakakahiya. Bakit? Kasi nga nakakandado ng mga syaitan. Yung mga external, no? Pero hindi natin maalis na ang bawat isa sa atin ay mayroong tawag ng laman, no? Na may pagkakataon na tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Yung syaitan yajri fil insan kamajr iddam, na para bagang ang syaitan ay dumadaloy sa ating ugat na para kung dugo, no? So hindi tayo makakaila na meron din nagkakamali sa buwan ng Ramadan. Ngunit ito ay tanda para sa atin, palatandaan at paalala para sa atin na nakakahiya po na tayo ay magkaroon ng malaking kasalanan sa buwan ng Ramadan. Kabilang din dito ay merong gabi sa buwan ng Ramadan na hindi katulad sa ibang gabi sa buong taon. Ito ang Lailatul Qadr, at papalawigin yan ng iba natin mga sheikh. Nabanggit din dito na sa bawat gabi ng Ramadan, ang mga malaika, no, ay tinatawagan ng mga tao, no, na kung sino man sa kanila ang may kakayanan na gumising at magsala ay tumayo para humingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at padamihin ang kanilang magagandang gawain. At kung sino man ang gumagawa ng kasalanan ay hinihiling sa kanila na amsik. Doon sa mga gumagawa ng mabuti, ang sabi ng mga malaika, akthir, padamihin nyo pa. So gumagawa ng kasalanan, amsik, bawasan nyo, tigilan nyo, huwag nyong gawin. Ito ay in support doon sa sinabi natin kanina ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang gusto niya para sa atin ay makapasok tayo sa kanyang Jannatul Firdaus, sa kanyang paraiso. Kabilang sa mga dapat nating pakalatandaan na tanda ng preparation sa buwan ng Ramadan ay yung pagpapahalaga sa tinatawag na kaalaman, ilm. No? Kung talagang sincero tayo, ikhlas tayo sa paghahanda sa buwan ng Ramadan, ay kahit papaano dapat inaralan natin yung mga hukom, mga basic, no, patungkol sa buwan ng Ramadan. No? Kung lalo na sa may mga special na sitwasyon, sa mga buntis, sa mga nagpapadede, sa mga may sakit, no? At iba pang halimbawa. So dapat alam natin yung mga hukom o mga aral, mga sitwasyon sa buwan ng Ramadan bilang paghahanda sa dakilang buwan na ito. No? Kung babalikan natin ng Quran, palaging binabanggit la'allakum taakilun, nang sa ganun ay kayo ay makapag-isip. Sina-challenge tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mag-isip, magitong tano, mamikil tano,
Afala tatafakkarun, hindi nyo ba na-imagine or hindi nyo ba na-realize? So yan ang palaging tanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa Islam, tayo po ina-encourage na mag-isip, mag-aral, at pahalagaan ang kaalaman. At kabilang din sa kagandahan ng pangangalap ng kaalaman, katulad ng ginagawa natin ngayon, sabi sa Banal na Quran, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Magkaparehas nga ba daw yung mga taong may alam, yung mga mananampalatayang may alam, doon sa compare o versus doon sa mga tao na walang kaalaman o mga awam? Bala, hindi pong magkaparehas, no? Sabi ka pa nga sa isa pang ayat sa Banal na Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itinataas po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagsumikap mangalap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. No, ito ay given na. Kumaga parang bonus na sa kanila nang dahil sila ay nangalap ng kaalaman na may ikhlas na pag-aaral sa Islam, sila ay itinaas po ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dyan, sapat na yun, no, na maging dahilan natin, justification natin kung bakit tayo nandito ngayon. Kung bakit tayo ngayon nakikinig sa muhadara, bakit tayo nagtipon-tipon ngayon, ay nang sagon ay magkaroon tayo ng magandang kaalaman sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan. At bilang pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay nagbibigay ng paalala sa bawat isa bilang tasji, bilang encouragement na pagbutihin ang mga gawain sa buwan ng Ramadan. So, dito na tayo sa listahan. Ano nga ba yung mga tips, mga payo para mapataas natin yung ating productivity, magagandang gawain sa buwan ng Ramadan? So, pinakauna, bilisan natin ng konti, ay kailangan natin i-assess. Titingnan natin yung previous Ramadan. Tingnan natin kung ano yung ginawa natin sa naunang Ramadan. Sa English pa, what went wrong, what went right. Ano ba yung mga magandang nagawa natin? Ano yung mga medyo kinulang tayo o kinapos tayo? Tanong, natapos ba natin ang buong Quran sa naunang Ramadan? Kung ang sagot ay oo, baka pwedeng dagdagan mo pa. Kung natapos mo ng isang beses, gawin natin 2 beses. Baka makaya ngayon. Kung hindi mo na kayang tapusin, tanungin mo ang sarili mo, bakit hindi ko natapos? Saan ako nagkulang? Ano ang mga bagay na naging distraction sa akin? I-assess natin ang ating mga sarili. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan na hindi babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa sa atin, ang kalagayan natin, hanggat sa tayo mismo ang mag-initiate. Okay? Yun ang unang payo ng mga ating mga ulama. Pangalawa, no? Base sa iyong assessment sa iyong sarili, no? Ngayon ay mag-set ka ng mga goals, mga realistic goals, yung mga kaya mo lang gawin. Huwag kang gumawa ng goals o mga hadaf na hindi mo kaya. Halimbawa, last Ramadan, kinaya mo isang buong Quran na basahin ngayong 2024 na Ramadan, 2025 na Ramadan, ay sasabihin mo, gagawin kong 5. So that's unrealistic, hindi makatotohanang target para sa iyo. So gumawa ka lamang ng mga goals o target na kaya mong gawin ayon sa iyong kakayanan, no? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung ang iyong goal naman ay kumbaga halimbawa last Ramadan ay hindi ka masyadong nakatulong sa pag-prepare ng sahur, no? O tumulong sa iyong mga magulang, ito po ay kabilang din sa mga ibada. So, although ang Ramadan ay Shahrul Quran, ang Ramadan ay buwan ng Quran, no? Ito kabilang, no, sa mga kunya o pangalan ng Ramadan ay buwan ng Quran. At ang mga sahaba, kapag buwan ng Ramadan, ang Quran, ang palagi nilang hawak, no, maliban sa mga kitab, mas priority nila ang paghawak at pagbabasa ng Quran. So mag-set tayo ng mga goals o mga target natin sa buwan ng Ramadan na kayang-kaya natin gawin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, tanzim al-waqt. Ito yung time management, yung pag-alaga sa ating mga oras. Kung dati, parang nahirapan tayo sa oras, walang duda na meron tayong mga trabaho, meron sa atin ng mga profesional, meron sa atin ng mga nag-aalaga ng bata, meron sa atin nag-aaral. So, bawat isa ay kailangan ma-manage niya ang kanyang oras.
Ha? Idha maqata'ta qata'ak, no? Kapag hindi mo naputol o na-manage ang yung oras ang puputol sa iyo. So magiging kalaban mo yung oras, magiging against sa iyo. Ha? Ano bang ano ba ang mga palatandaan, no, na pinahalagaan ng Quran ng oras, no? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Ang pag-change ng araw sa umaga at umaga sa araw ay kabilang po sa mga palatandaan, no? Sa Suratul Asr, di ba binanggit? At nagsumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa oras. Hindi ito gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala liban na lamang na ito ay kabilang sa pinakamahalagang bagay na dapat nating pahalagaan. Pang-apat, kailangan nating mag-set ng priorities. No, sa mga goals na napili natin, kailangan alam natin ano ang dapat nating unahin. No, dapat isulat natin, pinakamainam na isulat natin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. So, di ba nabanggit natin kanina, innal insana lafi khusr, no, sa Suratul Asr. Katotohanan ng tao ay nasa ganap na kalugian. Maliban na lang sa mga taong nananampalataya at nagsagawa ng mga mabubuting gawain. Wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So kailangan, no, bilang isang mananampalatayang Muslim ay magkaroon tayo ng tahdid. I-announce natin sa ating sarili, i-proclaim natin sa ating sarili kung ano nga ba yung mga priorities natin sa buwan ng Ramadan. Okay, panglima, konti na lang inshallah subhanahu wa ta'ala. Meron tayong mga oras sa buwan ng Ramadan na tayo ay bakante, no? May mga oras sa buwan ng Ramadan na kung saan malakas tayo. May mga oras sa araw o gabi ng Ramadan na tayo ay mahina. Dapat alam natin yun. Kung kailan tayo pinaka-focus, kung kailan tayo pinaka-pagod o gusto natin matulog, dapat alam natin. Sabi nga sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko nababasahin yung buong hadith, medyo mahaba, pero ang shahid, Ightanim khamsan qabla khamsan. Pahalagaan mo ang 5 bagay bago 5 bagay. Kabilang dito, faragaka qabla syuglik. Ang iyong bakanting oras bago ka maging abala. So sa mga kabataan ngayon na nandito, habang kayo ay madami pang oras, ay yan ay magandang pagkakataon sa inyo para mag-aral. Sa mga hindi pa marunong magbasa ng Quran, magpaturo tayo. Gamitin ang oras sa buwan ng Ramadan para makapag-aral at makapagbasa ng Quran. So kapag meron tayong mga vacant time, halimbawa every after work to, halimbawa ang goal natin ay mag-set ng 4 na pages or 5 pages o 10 pages sa every after work to, ay napakagandang plano na para sa atin. At inshallah subhanahu wa ta'ala ay makapaghatam tayo ng Quran. Napakaganda dahil bawat isang harf ay merong ajar. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na alif lam mim isang ajar lang. Bagkus yung alif, ajar, lam, ajar, at ang mim ay may sariling ajar. Okay. Wahayatuka qabla mautik, no? Habang buhay pa tayo, sabi ng Sheikh, hindi lahat ay naabutan nila ang buwan ng Ramadan. Ngayon tayo ay mapalad, alhamdulillah, na nasa buwan tayo ng Ramadan. Dapat tayo ay i-take advantage natin to. At isipin natin na para bagang hindi na tayo aabutan ng isa pang Ramadan. So ang Ramadan, kabilang sa katuruan nito, ay kung nakaya natin maging mabuting Muslim sa previous Ramadan, nawa ay mas kakayanin natin at mas maging mahusay pa tayo kaysa nung tayo nung nakaraan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Pang-anim, dapat marunong din tayo magpahinga at matulog tayo ng maayos. So dapat balance lang. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, no? Sa Suratul Naba, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa namin ang gabi nang sa ganun kayo ay makatulog. No, kumbaga tayo may tutulog na sapat na oras nang sa ganun ay tayo ay magkaroon ng lakas na magawa ang ating ibada. At inshallah subhanahu wa ta'ala, yung pagtulog natin, kung tamang niyat, kahit natutulog tayo ay mayroong, yun ay ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-7, no? Ito ay pangalawa sa huli, kailangan ay mabalance natin, no? Yung ating pagkain. Okay? Tabiyat, no? Natin kapag tayo ay mag-iftar na, hindi natin iniisip kung gaano kadami yung ipapasok natin sa tiyan.
Pag oras na ng tarawih o ng isya, nahirapan na tayong magsudyod. No? Imbes na pumayat ka o maging maganda ang iyong kalusugan sa buwan ng Ramadan, sa Eid al-Fitr, mas matamba pa tayo pa sa kambing na kakatayin natin. So dapat, balance yung ating nutrisyon. No? Sa ano sabi, wakulu washrabu wala tusrifu. Sabi sa Banal na Quran, kayo ay kumain ng tama, ng maayos at uminom, no? Wala tusrifu, pero wag kayong magsayang, no? At meron ding hadith, no? Sa kanyang malapit na kahulugan na kapag tayo ay kakain, suluth, ibig sabihin 1/3. 1/3 ng pagkain, 1/3 ng tubig at 1/3 para sa hangin. Kaya huwag kayong magtaka. Kapag sobra ang kain nyo, hindi kayo makahinga dahil wala na pong space dun sa inyong tiyan. Kahit sa pagkain, meron pong guidance ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang payo ay kailangan moderate. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ginawa namin kayong nasyon na mayroong moderation. Mayroong katamtaman sa lahat ng bagay. Panghuli, kailangan nating iwasan lahat ng mga distraction. Sa pinakaunang payo, after assessment, dapat alam na natin kung ano yung mga distraction natin. At ito yung kadalasan na common denominator natin, yung cellphone. No? Halos lahat sa atin, walang exemption, ay naaabala sa jawal o sa cellphone. No? So kung ito ay kabilang sa mga distraction, dapat meron tayong sistema o meron na tayong approach para maiwasan yung ganitong mga uri ng distraction. So napakadaming uri ng abala sa atin, no? Sinabing halimbawa ni Sheikh Mirsad na imbis na tayo makapagsala sa tamang oras, nang dahil sa tayo naabala sa kakaswipe, ay nakaligtaan na natin yung wajib natin kay Allah ang ating obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Kabilang sa mga distraction na nabanggit sa Banal na Quran, ito yung sobrang patawarin niyo ako, ito yung sobrang pagmamarites. Sobrang pag-uusap ng walang saysay, no? Sa buwan ng Ramadan. Imbis na tayo ay magbasa ng Quran, imbis na tayo mag-aral o makinig sa mga muhadara, tayo ay naaabala ng mga itong bagay. At ang logo o yung sinabing mga walang kasaysayan na pag-uusap, no? Sabi nga sa hadith na hindi kailangan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-ayo, no? Kung tayo nga lamang ay hindi titigil sa pagsabi ng hindi magagandang bagay. Tulad na sabi ni Sheikh Marshad, ito'y kabilang dun sa mga panglilibak, no? O paninirang puri sa kapwa natin. So hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mapabilang sa mga Muslim na maging produktibo sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. At nawa tayo ay magkaisa sa bangsamoro, no? Sa pagsunod sa ating mga leader sa Darul Ifta, no? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tayo sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta at sa kanyang mga pinagkatiwalaan na maging leader sa ating lugar. Alhamdulillah, tayo ay binayaan ngayon, no, ng mga leaders na sila ang nangunguna sa pagpapalaganap ng Islam. Sila ang nangunguna sa pagsabi ng bawal, no? Pagkabadsapal sa mawag, at pag-uutos ng maganda. Alhamdulillah. At yun po, no, yung kabilang sa mga tips. Ilan lamang po yun. At madami pang pwedeng ibigay sa ating mga ulama. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khair. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.